Uwi na lang kaya ako. Total naman na naihatid ko na yung pagkain mo eh. Sinamaan niya ako ng tingin. Eme lang. Kabig ko at nagpatiuna ng pumasok sa gate bitbit ang helmet. Sumunod naman siya sa akin. Lalong bumibilis ang tibok ng puso ko nang makita ang dalawang may edad na lalaki at babae na prenteng nakaupo sa sofa. Tumingin sila sa gawin namin ni Lloyd. Di ko naman alam kung ngingiti ba ako, kakaway o babahati. Natataranta ako. Tumingin ako kay Lloyd. Matiim lang siyang tumingin sa akin at dinikitan ako. Dad, Ma'am, this is Aliana, my girlfriend. Pagpapakilala sa akin ni Lloyd sa mga magulang niya. Hello po, sir, ma'am, magandang gabi po. Magalang na bati ko at ngumiti na medyo pangiwi. Ang mami ni Lloyd ay nilapag ang hawak na tsaa sa lamesita at tumayo. Lumapit siya sa akin at ngumiti. Napasinghap na ako nang bumeso siya sa akin. Ikinagagala kitang makilala, iha. Lagi kang binabanggit sa akin ni Lloyd. Malambing na sabi ng ginang. Mabait din ang bukas ng mukha niya. Nahiya naman ako nang sabihin niyang lagi akong binabanggit ni Lorenzo sa kanya. Thank you po, ma'am. Mirasol ang pangalan ko, iha. Pero tawagin mo na lang akong Tita Sol. At siya naman ang Tito Arnold mo. Ani Tita Sol at minuwestra ng kamay sa ama ni Lloyd na prente pa rin nakaupo sa sofa at matamang nakatingin lang sa akin na parang pinag-aaralan ng itsura ko. Napalunok naman ako sa kaba. Masasabi kong malaki ang pagkakahawig ni Lloyd sa ama niya. Malaking tao din si Tito Arnold at may pagka-strict ang itsura. Pero sa kabila ng edad ay matikas pa rin ang dating niya. Mukha din siyang terror na boss. Nakikita ko si Lloyd na ganyan ang itsura pag tumanda. Pulis ka rin ba? Tanong ni Tito Arnold. Pati boses niya malaki din. Mag-ama nga sila ni Lloyd. Hindi po. Isa po akong guro. Magalang na sagot ko. Good, dahil ayoko ng pulis. Napaawang ang labi ko sa sinabi ni Tito Arnold. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga ni Lloyd. So far, so good naman ang trato sa akin ng mga magulang ni Lloyd. Ang mami niya ay mabait talaga at madaldal. Ang daddy niya naman ay mabait din. Hindi nga lang palangiti at maautoridad kung magsalita. Parang si Lloyd talaga. Pagpasensyahan mo na ang tito mo. Okay? Ganyan talaga yan. Palibasa, pinaglinis sama ng loob. Ani Tita Sol at humagikgik pa. I can hear you, wife. Sabat ni Tito Arnold na nasa sala at nagbabasa ng business magazine. Nakagat ko ang labi ko at tumingin kay Tita Sol na umirap lang sa ere. Pinigil ko naman ang sariling matawa baka mapagalitan ako ni Tito Arnold. Don't mind him, iha. Ganyan talaga yan. Masasanay ka rin. Sabi ni Tita Sol. Tumangu-tango na lang ako habang naglalagay ng kutsara at tinidor sa mga plato. Sinasali naman ni Tita Sol ang mga ulam at kanin na in-order sa restaurant ni Lloyd. Pati ang pagkain na dinala ko ay sinali na rin niya sa mga mangkok. Si Lloyd naman ay nasa labas at kausap ang chief nila sa cellphone. Hindi ko makalimutan ang itsura niya kanina nang sabihin ni Tito Arnold na ayaw ng pulis. Mukhang hindi sang-ayon si Tito Arnold sa pagpupulis niya. Ikaw ang nagluto nito, iha? Tanong ni Tita Sol nang tikman niya ang niluto kong sinigang na ulo ng maya-maya sa miso. Kanina pa nga ito binabalik-balikan ng mag-ama. Kinakabahang tumango naman ako. Opo, tita. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako kagalingan sa pagluto. Naturuan lang ako ni Chang dahil tumatanda na nga daw ako, wala pa akong alam sa kusina. Masarap, iha, ha? Tamang-tama ang timpla at asim. Napangiti naman ako. Salamat po, tita. Tumingin ako kay Lloyd na katabi ko. Tumingin din siya sa akin at ngumiti. Parang nakikita ko sa mata niya na proud siya sa akin. Parang pumapalakpak naman ang tenga ko. Mabuti ka pa, marunong magluto. Ako kasi, hindi marunong. Pero itong Tito Arnold mo, marunong. Sa kanya nagmana si Lloyd. Pagkukwento ni Tita Sol. Tumingin naman ako kay Tito. Tuloy-tuloy lang siya sa pagkain at ang mga niluto ko ang nilalantakan niya. Wala naman siyang reklamo pero mukhang nasasarapan naman siya sa luto ko. At kung hindi lang nakwento ni Tita Sol ay hindi ako maniniwalang marunong siyang magluto. Hindi halata. Mukha kasi siyang doon na palautos. Masarap ang luto mo, iha. Puri ni Tito Arnold. Nahihiyang ngumiti naman ako.
Salamat po, Tito. Dapat, mga ganyang babae ang nakakarelasyon mo, Lloyd. Yung mga babaeng pang-display lang. Tumingin ako kay Lloyd habang humunguya. Tumingin din siya sa akin at ngumisi. Wala akong nakakarelasyon na pang-display lang, Dad. Tumawa si Tito Arnold. Oo nga pala, wala ka pa palang nakakarelasyon dahil puro fling lang. Boom! Basag! No ka ngayon? Sabi na babaero siya noon. Muling bumalik ang tingin ko kay Lloyd na nawala na ang ngisi. Baka naman, itong relasyon nyo ni Aliana ay panandalian lang ha. Nagsasayang lang kayo ng oras. Natigilan ako sa sinabi ni Tito Arnold. Pati si Tita Sol ay natigilan din sa pagnguya at tumingin sa asawa. No, Dad. Seryoso ako kay Aliana. Hindi ko naman siya liligawan at ipapakilala sa inyo kung hindi ako seryoso sa kanya. Sinserong sabi ni Lloyd. Pigil ko ang ngiti at kilig sa sinabi ni Lloyd. Dinaan ko na lang sa pagsubo ng pagkain. Talaga? Nanligaw ka? Hindi nga. Tila hindi naman makapaniwalang tanong ni Tito Arnold. Maging si Tita Sol ay napatingin din kay Lloyd. Bumuntong hininga naman si Lloyd. Yes, Dad. Niligawan ko si Aliana. Tanungin niyo pa siya. Tila naiinis ng sabi ng tumikim naman ako. Yes po, Tito. Niligawan po niya ako bago naging kami. Malutong na tumaho si Tito Arnold. I really like you na, Iha. Nahihiyang ngumiti ako at muling tumingin kay Lloyd. Nakataas ang kilay niya at nakatingin din sa akin. Mabuti nga at hindi yung kasamahan mong pulis ang niligawan mo. Ayoko sa kanya. Walang mangyayari kung pulis din ang papatulan mo. Parehas lang kayong nasa hukay ang kabilang paa. Dad, magkaibigan lang kami ni Julia. Natigilan ako nang banggitin ni Lloyd ang pangalang Julia. Yun yung intrimitidong pulis na tinarayan ako at ayaw akong papasukin ng ospital dahil hindi daw ako kamag-anak. Napasimangot ako. Kaya naman pala. Tumingin ulit ako kay Lloyd. Tinaasan lang niya ako ulit ng kilay. Inirapan ko naman siya. Mukhang may past sila ng babaeng yun. Bad trip. Nakasimangot ako habang inaayos sa mga unan sa kama ni Lloyd. Dito ako matutulog ngayong gabi. Sa kwarto niya, gaya ng request ni Tita Sol. Hindi mo na kasi ako pinauwi ni Tita Sol dahil gusto pang makipagkwentuhan sa akin. At katatapos lang namin magkwentuhan ng kung ano-ano. Sa kabilang kwarto naman sila natulog mag-asawa dahil bukas ay pupunta sila sa resort. Dito na nga ako pinatulog kaysa naman daw magmotor pa ako pauwi gabing-gabi na. Yun din ang request ni Lloyd. Nag-text naman ako kay Chang at Ben. Pinayagan ako ni Chang at Biyernes naman, walang pasok bukas. Pero, katakot-takot naman ang bili niya sa akin. Kanina ka pala kasi mangot ayaw mo bang matulog dito? Kunot noong tanong ni Lloyd na kakalabas lang ng banyo. Bagong bihis siya ng t-shirt at pajama. Kung ayaw kong matulog dito, di sana umuwi na ako. Nakangusong sabi ko at sumampa na sa kama. Kinuha ko ang cellphone at binuksan ang social media. Kunwaring, nag-scroll-scroll lang ako. Lumapit naman siya sa akin at tumabi. Then, what's the problem, sweetheart? Kanina ka pa nakasimangot. Pangungulit niya at sinili pa ang mukha ko. Tumingin ako sa kanya at inirapan siya. Ito ang unang beses na magtatabi kami sa pagtulog. Kinakabahan ako na naiinis sa kanya. Kanina ka pa ring irap ng irap sa akin, ha? Namimihasa ka na. Aniya sa nagbabantang boses. Nang haba naman ang uso ko. Naiinis ako sa'yo, sabi ko. Kumunot ang noon niya. Anong ginawa ko? Tumingin ako sa kanya. Naging kayo ni Giuliano. Ako sa kanya. Nagsalubong ang kilay niya. Kilala mo si Julia? Lalo akong napasimangot nang banggitin niya ang pangalan ng babae. Oo. Tinarayan niya ako dun sa ospital. Ayaw niya akong papasukin sa ospital para dalawin ka dahil hindi mo daw ako kamag-anak at girlfriend mo lang daw ako. Ginawa niya yun? Oo. Mabuti nga dumating si Elmore kaya nakapasok ako. Bumuntong hinanga siya at kinabig ako sa balikat pasandig sa dibdib niya. I'm sorry, sweetie. Hindi ko alam. Hayaan mo. Pagsasabihan ko si Julia. Aniya at hinalikan ako sa tuktok. Umayos naman ako ng pagkakasandal sa dibdib niya para hindi ko masagi ang nakausling na braso niya. Tumingila ako sa kanya. Naging kayo ba ng Julia na yun? Sandaling tumitig lang siya sa akin bago sumagot. No.
Ngumuso ako. Di agad nakasagot We, di nga. Bumuntong hininga siya. Hindi nga naging kami. Pero nagde-date kami dati. Umasim ang mukha ko sa sinabi niya, pati sikmura ko parang nangangasim din. Ang asim nilang dalawa? Ang daya. Ikaw kung sino-sino na nakakadate mo samantalang ako, wala pang nakakadate noon ni isa. Bulalas ko. Naiinis ako sa isiping marami na siyang nakadate tapos isa pa doon yung intrimitidang si Julia na kasama pa niya sa trabaho. Dati pa yon, sweetheart. Hindi pa kita nakikilala. Pero ngayon, ikaw na lang ang dinedate ko. Sabi niya at hinalik-halikan ako sa pisngi. Nang haba na naman ng nguso ko, unti-unti nang nalulusaw ang inis ko sa panlalambing niya. Tinasan niya ako ng kilay. Para ka namang, bibe, kakanguso mo. Aniya at pinisilang nguso kong nakausli. Ahaw! Nakakagigil ka. Kapag nagseselos, pasalamat ka, enjoyed ako ngayon, kundi kanina ka ba nakahubad? Nakangising sabi niya. Nag-init naman ang pisngi ko. Naalala ko yung banta niya nung bago siya umalis papuntang Santa Luna. Sayang, enjoyed siya. Mabuti na lang pala enjoyed siya. Matulog na nga tayo. Pag-iiba ko sa usapan at umayos na rin siya ng higa. Hinila ko ang kumot at tumagilid ng higa. Tumawa naman siya at tumabi na ng higa sa akin. Umiiwas ka ha? Anas niya at tumikit sa likuran ko. Di no. Naantok na talaga ako. Siniksik niya ang braso niyang walang injury sa ilalim ng ulo ko at kinabig ako padikit palalo sa kanya. Kaya damang-damang ako ngayon ang katigasan ng katawan niya. Dinantay pa niya ang isang hita niya sa hita ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Para bang may naghahabulang daga? Napakagatlabi ako ng halik-halikan niya ang balikat at leeg ko. Naririnig ko pa nga kung paano niya singhut-singhutin ang amoy ko. Di naman siguro namin gagawin yun kasi may injury siya. Isa kang malaking torture, sweetheart. Anas niya na tila nahihirapan. Tumikhim ako. Matulog ka na kasi. Dumikit palalo ang katawan niya sa likod ko. Damang-dama ko ang init ng katawan niya at ang tila matigas na bagay na bumubunggo sa may bandang puwetan ko. Ano ba yung matigas na yan? Tanong ko at malakas na binunggo ito ng puwetan. Shit. Daing at mura niya. Napabalikos naman ako ng bangon. Hala, anyari? Nag-aalalang tanong ko at chinek siya lalo na ang braso niya at ang parteng matigas kanina na bumubudol sa puwetan ko. Masakit, sweetheart. Binunggo mo? Daing niya at tinuro ang harapan ng pajama niyang bakat ang pipino niya. Nag-init ang pisngi ko. Bakit? Bakat na bakat yan. Huwag mong sabihin wala kang brief. Hindi ako natutulog na may brief. Mas lalo lang nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Impit akong napatili at muling humiga sabay saklob ng kumot. Narinig ko pa ang malutong niyang tawa. Napabuntong hininga ako at napahilot sa sentido habang nakikinig sa sinasabi ni Chief. Kagagaling ko lang ng ospital para sa check-up ng braso at balikat ko. Tinanggal na ang splint ko at pwede ko nang igalaw ang braso ko. Ang sugat ko naman ay tinanggal na ang tahi. Pagkagaling ko sa ospital, dito na ako dumiretso sa estasyon para mag-report. Kaya ko nang bumalik sa trabaho at bigyan na ako ng clearance ng doktor. Pero depende pa rin kay Chief kung papayagan na niya ako. Ikaw ang pinakamatalino at pinakamaaasahan ko sa mga kasamahan mo, Lloyd. Ikaw din ang pinagkakatiwalaan ko. Alam kong ikaw lang ang makakatukoy kung sino ang espiya dito sa atin, sabi ni Chief. Mahirap ang pinapagawa ni Chief, pero susubukan ko. Mahirap naman talaga tukuyin kung sino ang espiya dito sa estasyon. Lahat ng mga kasamahan kong mga pulis at mga staff, ultimo mga janitor ay kasundo ko lahat para na kaming isang pamilya dito. Kaya sa totoo lang, mahirap at masakit isipin na may isa sa mga kasamahan namin ang nagtatraidor at nilagay kami sa bingit ng kamatayan. Nang dahil sa kanya, nabulilyaso ang operasyon. Muntik na kaming malagasan ng dalawa. Malaman ko lang kung sino siya, may kalalagyan siya sa akin. Di ko siya mapapatawad. Lumabas ako ng opisina ni Chief, baon ng mga bilin at utos niya sa akin. Sir Lloyd, bati sa akin ng kasamahan kong mga bagito. Tinanguan ko lang sila. Ano pare, jujuti ka na?
Tanong ni Elmore pagtapat ko sa mesa niya. Bukas pare, ano palang balita kay David? Si David ang isa sa pinakamalalaang tama sa amin. Sa leeg kasi siya tinamaan at muntik ng bawian ng buhay. Mabuti na lang at nakaligtas. Ayos na siya pre, pero nagpapagaling pa rin. Hindi pa siya binibigyan ng clearance ng doktor. Ganon din si Juanito, kaya mahaba-haba pa ang bakasyon nila. Tumangu-tangu ako sa sinabi ni Elmore. 2 linggo na rin ang nakalipas mula nang mangyari ang engkwentro namin sa mga rebelde. Para yung isang bangungot, palpak man ang operasyon namin pero nagpapasalamat pa rin ako na buhay kaming lahat. Nagpaalam na ako kay Elmore at sa mga kasamahan kong mga pulis. Babalik na lang ako bukas dahil balik trabaho na ako. Naalala ko si Daddy na galit sa akin. Pinagkukwit na niya ako sa pagpupulis. Ganon din ang gusto ni Mami. Alam kong sobrang nag-aalala sila sa akin pero di naman ako magtatagal sa serbisyo at magre-resign na rin ako. Gusto ko na rin lumagay sa tahimik kasama si Aliana. Lloyd, duty ka na ba? Tanong ni Julia nang makasalubong ko siya paglabas ko ng estasyon. May hawak siyang cup ng kape. Nagniningning ang mga mata niya na nakatingin sa akin. Bukas pa, nag-report lang ako kay Chief. Humawak siya sa braso ko. Ay, mabuti naman, magaling ka na, duty ka na. Sobra kitang na-miss, alam mo ba? Nakangusong sabi pa niya. Pasimple kong binawi ang braso ko. Ako din, na-miss ko ang trabaho. Ako ba? Hindi mo na-miss? Nanghihibong tanong niya sa akin at pilyang kumagat labi pa. Kung dati naaapektuhan ako sa ganitong galawan niya, ngayon hindi na. Napakamot ako sa ulo. Na-miss ko kayong lahat. Sige, mauna na ako, Julia. Tumalikod na ako at tinungo ang pick-up truck ko. Lloyd! Tawag pa sa akin ni Julia. Tinaas ko lang ang kamay ko bilang pamamaalam sa kanya. Sumakay na ako ng pick-up truck at pinuhay na ang makina. Tinahak ko ang daan papunta sa eskwelahang pinagtuturuan ni Aliana. Bigla ko siyang na-miss kaya pupuntahan ko siya. Total, wala naman akong gagawin buong araw. Gusto ko rin siyang panoorin kung paano magturo. Napangiti ako nang maalala ko kung paano niya ako alagaan habang nagpapagaling ako. Talagang nagtsatsaga siyang puntahan ako araw-araw sa bahay at ipagluto ako. Tinutulungan din niya akong linisin ang sugat ko. Gusto pa nga niya akong ipaglaba pero hindi ko na pinayagan. Tagalaba naman kasi ako. Masarap man sa pakiramdam na pinagsisilbihan niya ako pero ayoko naman siyang mapagod. At mas gusto ko na ako ang magsisilbi sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay nasa harap na ako ng gate ng eskwelahan. Bumaba ako ng sasakyan at lumapit sa guard. Kilala naman niya ako dahil araw-araw kong hinahatid si Aliana. Walang pag-aalinlangan na pinapasok niya ako at tinuro pa sa akin ang building at room na pinagtuturuan ni Aliana. Ito ang unang beses na makakapasok ako dito sa eskwelahan at makikita si Aliana na magturo. Napangisi ako. Excited akong makita kung paano siya magturo. Nang makarating na ako sa room na tinuturuan niya, after na ituro sa akin ng guard, ay sumilip ako sa bintana. Tahimik ang buong klase at nasa harap ng board ang mga mata habang nagsusulat. Napakagatlabi ako nang makitang nakatayo sa harap ng board at seryosong nagsusulat. Angat niyang tingnan. Sinandal ko ang balikat ko sa gilid ng bintana at namulsa habang pinapanood siya sa pagsusulat. Patingin-tingin din sa akin ang mga estudyante niyang malapit sa bintana. Nakita ko pa nga si Penpen na kinawayan pa ako. Binigyan ko lang siya ng isang thumbs up. Class, make sure na kinopya niyo ang lahat ng sinulat ko ha. Importante yan para sa susunod yung test. Yes po, teacher. Sabay-sabay na sagot ang mga bata na ikinangiti ko. Teacher, may tao po sa may bintana, sabi ng isang batang babae na maliit na puro ipit ang buhok. Lumingon naman si Aliana sa gawi ko at nanlaki ang mata niya na makita ko. Lumapit siya sa may pinto. Lumapit na rin ako. Hi sweetheart, bati ko sa kanya. Gusto ko sana siyang lambian ng halik kaso ay nakatingin sa amin ng mga estudyante niya. Ano ginagawa mo dito? Dinadalaw ka. Can I sit in? Kumagat-labi siya tumingin sa hallway sa mga estudyante niya pagkatapos ay bumuntong hininga. Okay, pero behave ka lang ha, nagtuturo ako. Nakangusong sabi niya, yes teacher, natatawang sabi ko. Namula ang pisngi niya at nanghaba ang nguso. Class, may bisita tayo.
Siya si Sir Lloyd, batiin niyo siya. Utos ni Alyana sa mga estudyante niya. Sabay-sabay naman silang tumayo. Good morning, Sir Lloyd. Good morning, kids. Nakangiting bati ko rin sa mga bata. Tinuro sa akin ni Alyana ang bakanteng silya na nasa gilid ng classroom. Prente naman akong umupo doon habang pinapanood siya.